There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of his precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. Magandang hapon mga kapatid. Naimbang Rami Kapsat. Maayong hapon mga kaigsuonan. Maya pa gatpanapon karing kapatid. Ang ating pong paksa po sa hapong ito ay tungkol po sa COVID-19. Ano po? Yung pong titulo po ng ating paksa, The Benefits of COVID-19. Huwag po kayo wag po nating ipagkamali na gusto natin ng COVID-19. Hindi. Marami po nagkasakit. Marami rin po ang namamatay. Kasama meron po tayong mga kapatid na namatay dahil po sa COVID-19. Hindi lamang po sa Pilipinas, gayon din po sa ibang bansa, lalo po sa United States, sa US. Meron po isang kapatid na preacher po sa Nacogdoches, Texas. Namatay rin po sa sakit na COVID-19. Ano rin po natin nung Biyernes po, na kahapon, o nung Webes, namatay po si Brother Eli Embuena dahil nga rin po sa COVID-19. So hindi natin gusto itong COVID-19 na ito sapagkat maraming negatibong effects sa ating buhay. Nawala na po yung normal na pamumuhay ng mga tao. Hindi tayo makagalaw katulad ng dati. Palagi tayong merong agam-agam tuwing tayo lalabas ng bahay. Baka tayo mahawahan ng virus. Pero kung titignan po natin, lalo po sa spiritual perspective o sa pagtingin po sa ating pananampalataya, itong COVID-19 na ito ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Sabi nga po ni Brother Ron Halbrook, bagamat hindi Diyos, hindi ang Diyos ang gawa nito. Subalit, sabihin, hindi niya gusto ito na magkaroon ng ganitong klaseng pandemic. Pero, ito'y paalaala sa atin ng Diyos. Sa mga tao sa kasalukuyang panahon, na nalilimutan na nilang Diyos. Na ang kayang kaisipan ay napadilim ng kanilang pamumuhay na hiwalay sa katwiran ng Diyos. Kaya marahil po ito'y pagpapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Diyos, tayo sumampalataya sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Kasi napapansin po natin sa panahon na ito, ang mga tao po, although sila po'y nagpapakitang merong pagmamalasakit sa Diyos, pero sa totoo, hindi totoo. Ang kailangang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia, sila po'y nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit tinatanggi ang kapangyarihan niyaon kayo. Tinatanggi ang kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang salita.
taliwas sa salita ng Diyos ang ginagawa po ng mga tao ngayon sa panahon natin ngayon. So marahil po itong COVID-19 na ito ay isang paalala sa Diyos. Ano po? Kung titingnan nga po natin sa spiritual perspective, may mga magagandang bagay ang ating makikita. Ano po? Kahit na anong klaseng kalamidad, nung pong pumutok ang Mount Pinatubo, nakikita natin ang mga bagay na dati mahalaga, ngunit di mahalaga. At nakikita natin kung anong mahalaga. Number one na napatunayan po natin sa COVID-19, hindi po tayo pwedeng lubusang magtiwala sa tao. Hindi tayo pwedeng magtiwala lubusan sa ating pamahalaan. Dahil makikita natin ang ating pamahalaan, sa totoo lang, mga kapatid, ginagawa niya ang kaya niyang gawin para tayo ay iligtas sa COVID-19 na ito. Pero nakikita natin, hindi sila masyado nagtatagumpay, di ba? Halos hindi na nila alam kung anong kombinasyon dapat nilang gawin upang tayo po'y mamuhay na ligtas sa pandemic. At the same time, hindi tayo mabubulok sa ating ekonomiya. So binabalanse po nila ang ginagawa nila. Ano po? Hindi sila lubusang nagwawagi. Na nalalaman natin kung talagang pagpapatuloy ng lockdown na walang nagtatrabaho, walang gagawa ng mga produkto, ay mamamatay po tayo. Kaya unti-unti lang binubuksan na po sa lugar na hindi ganong delikado ang virus. So isang bagay po ng ating makikita, we cannot trust on men. Kahit po sa panahon natin ngayon, yung nakikita mong kaharapong tao, hindi ka pwedeng magtiwala sa kanya. Bakit? Di ba may COVID siya? Kahit mga kaibigan natin, lumalayo tayo. Bakit? Baka may COVID sila. So makikita natin dito, hindi tayo maaaring magtiwalang lubusan sa ating kapwa. Dito sa Romans chapter 3 verse 4, basahin po natin. Ito po ang ating matutunghayan. Bumaba ka na talaga. Ano po? Ito, basahin po natin. Ito. Huwag nawang mangyari. Kaya ang Diyos ay maging tapat kahit ang bawal tao sinungaling gaya na nasusulat upang ikaw ay ring ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay nahatulan. Dito po sa talatang ito, ang Diyos lamang ang tapat. Kanya. Ang Diyos lamang ang pwede nating pagkatiwalaan sa lahat ng bagay kahit sa panahon na ito. Kung tayo maasa sa solusyon ng tao, matagal pa yun. Baka nga hindi po darating yun. Pero pwede lang tayo magtiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat siya tapat. Malimit po na sinasabi sa Biblia, inilalarawan po ang Diyos bilang isang bato. Isang malaking tipak ng bato. Makikita nga po natin ang ating Panginoon sa Matthew chapter 7, sinasabi niya ang isang taong nakikinig at gumagawa ng kanyang mga salita ay isang taong parang isang tao lang tayo ng bahay niya sa ibabaw ng bato. Na dumating ang ulan, hindi siya nagiba. In other words, ikay matatag kung ikay umaasa sa Diyos. Dito po sa awit, 62, na po, the 62nd Psalm, una hanggang 8. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ang aking muog, hindi ako lubhang matitinag. Hanggang kailan kayo magtatangka laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat, gaya ng pader na nakahilig o bakod na nabubuwal? Sila ay nagbabalak upang ibagsak siya sa kanyang katakilaan. Sila ay nasisiyahan sa mga kasinungalingan. Sila nagpupuri ng bibig nila, ngunit ang kalooban sila ay nanunumpa. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato ng aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking karangalan. Ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuusin niyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin ang Diyos
ay kanlungan. May kanlungan po, yan ang lugar na pupunta pag may panganib. Diyos ang ating kanlungan. Dito po makita natin, malaking bato, ang aking kaligtasan. Ang aking moog, hindi ako mayayanig. Makikita po natin yung mga unang bansa, ang bayan noon ay napapaligiran ng moog, makapal na moog, walls. Ito yung para proteksyon laban sa kaaway. Dito natin makikita, sa lahat ng panahon, kaysa panahon ng katahimikan, o panganib, o sa kaluyong panahon, ganyan, ang Diyos ang ating kaligtasan. Siyang malaking bato ng ating kaligtasan. Siya lamang ang ating pwedeng pagkatiwalaan. At sa Diyos lamang ang pwede natin puntahan sa lahat ng panahon. No? Minsan, nagtitiwala tayo sa tao. Siya ang ating, may mga tao na ating pinagkakatiwalaan upang sila ang ating magiging kanlungan, pero hindi natin lubosang hindi tayo pwedeng lubosang umasa sa ating kapwa-tao. Meron din silang problema, meron din silang pangangailangan, meron din silang mga bagay na dapat nilang gawin. Kaya di tayo pwedeng umasa kanino man, kundi lang sa Diyos. Dito natin nakikita sa panahon natin ngayon. Siya lamang ang ating pag-asa. Siya lamang ang ating kaligtasan. Kung tayo po hindi Kristiyano sa panahon na ito, nakakatakot. Wala tayong kanlungan. Wala tayong malaking bato ng kaligtasan. In other words, kung tayo po ay Kristiyano, o kahit anong mangyayari, walang problema. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating kaligtasan. Siya ang ating kanlungan. Kahit na tayo, hindi po tayo maging maswerte na mag-survive sa pandemic na ito, kung Kristiyano tayo, oo, tayo mamamatay, malulungkot ang ating mahal sa buhay. Pero tayo mismo po ay walang alalahanin sapagkat ang Diyos ang ating malaking bato. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung sa Diyos tayo maasa. Kung tayo Kristiyano, sa Diyos tayo maasa. Meron tayong buhay na walang hanggan. Sa Titus chapter 1 verse 2, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan ng Diyos na hindi maaaring magsinungaling, ay pinangako buhat pa bago palalangin ang sanglibutan. God who cannot lie. Ipinangako na niya ang buhay na walang hanggan. Sabihin, tayo po ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay mga Kristiyano. Dito po sa Pilipos, ika-4 na kapitulo. Pilipos chapter 4. Ngunit, mga kapatid, kailan tayo lalong lumalapit sa Diyos? Hindi pa sa ganitong mga panahon. Lalo tayo lumalapit sa Diyos sapagkat wala tayo ibang maasahan kundi ang ating Diyos, ang ating among nasa langit. Sa Pilipos chapter 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito ang makikita natin kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Meron pong isang kapatid na nagbigay ng comment sa talatang ito, sabi niya, ang kapayapaan sa Diyos ay yung ikaw ay nasa gitna ng panganib. Diba, isang malakas na bagyo kanya na dumating sa iyo, sa inyong lugar, at inayos mong bahay mo, ginawa mo lahat ng magagawa mo para maproteksyonan ang iyong sarili at iyong pamilya. At pagkatapos manalangin, kayo matulong kayo. Yun ang kapayapaan ng Diyos. Dahil alam mo ng Diyos, hindi kanya pababaya. At kung sakaling ano na mangyari, ikaw ay mamamatay na may pag-asa sa Diyos. Yun. Sa Romans chapter 5:5-8, ito ang isang bagay na nasa Kristiyano na wala siyang buta. Kung tunay na tayo mga Kristiyano, kahit po ito mga bagay na ito, na tayo po nasa panganib, hindi isang bagay na kumisa na hindi ikalulungkot natin. Sapagkat makikita natin na ang pagmamahal ng Diyos ay palaging nasa atin. Tingnan po natin, ano po. So Romans chapter 5:5-8, at hindi tayo binibigo ng pag-asa.
ang pag-asa ang ipinangako ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat doong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo namatay para sa masasama. Alam nyo, salitang sa tamang panahon. Sa Galatians chapter 5 verse 4, in the fullness of time. Ito'y sa plano ng Diyos. Sa tatakdang panahon, so in the fullness of time, si Kristo po ay pinanganak sa isang babae sa ilalim ng kautusan. At siya namatay para sa mga masasama. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao mamatay alang-alang sa taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig o ang kanyang pagmamahal sa atin na lang tayo mga makasalanan pa si Kristo namatay para sa isipin po natin. Naibigay ng Diyos sa atin ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang anak, para tayo maligtas. Yun ang pinakamabigat na bagay na ginawa ng Diyos. So isipin po natin, kung naibigay ng Diyos sa pinakamahalaga sa atin para tayo maligtas, lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Sa ayon sa Kanyang karunungan, according to His wisdom, gagawin ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Hindi natin matatarok ang karunungan ng Diyos. May lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay may layunin. Kung makita natin, naibigay ng Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya para sa ating kaligtasan. Makita natin ang kanyang tunay na pagmamahal. So, ang tunay na pagmamahal ng Diyos, nandito pa rin sa atin ngayon. Kung ang pagmamahal niya ay napatunayan ng ating Panginamatay at napako sa krus, lalo pang higit niya mapapatunayan ngayon si Kristo na ating Panginabuhi na maguli. Di ba? Pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. At sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. He will be with us always. Dito po sa Hebrews chapter 13. Hebrews 13, mga kapatid. Ito po ay isang malinaw na mga talata na nagbibigay sa atin ng katunayan ng Diyos ay hindi tayo iwan. Basahin po natin. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ang Panginoon ang aking katulong. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi niya sa mga tweet, hindi na tayo iwan. Ang Diyos ay kalagi kasama natin. Ginagawa niya ang nakakabuti para sa atin. Of course, minsan, ang nakakabuti para sa atin ay hindi natin iniisip na nakakabuti para sa atin. Minsan ito ay may halong masakit o kapigatihan. Pero in the long run, in the final analysis, ito yung nakakabuti para sa atin. He cares for us. Ang tunay na nagmamalasakit sa atin ay ang Diyos. Napatunayan na po natin yan sa buhay natin. May mga kaibigan tayo na inisip natin, maasahan natin sa bawat panahon, only to find out na pag sa unang hibla ng ating kapigatihan, hindi natin sila maasahan. Kaibigan lang natin sila sa panahon ng kasiyahan, pero sa panahon ng kapigatihan, hindi mo sila makikita. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. So ito po isang pangungusap, isang talata na tunay lang bibigay ng lakas ng loob sa atin. Ng Diyos
ay nagmamalasakit sa atin. Sabi nga lang isang kapatid, do all what you can do, and God will do the rest. For He cares for us. Yun ang makikita natin. So, sa pandemic na itong napatunayan natin na we cannot rely on men. We can only rely on God. Na siyang magbibigay sa atin na makakabuti para sa atin. Pangalawa, makita natin yung mga bulag tagapagturo are exposed. Alam niyo, siya pinakauna. Sa gitna po ng COVID-19 na walang gamot, wala pang vaccine, wala pang known reliable treatment, yung mga doktor po ay case-to-case basis ang kailang ginagawa sa mga pasyente nila kung ano ang makakabuting gawin. So, saan ngayon yung mga miracle workers na nagsasabi at nagsusumigaw na gagamutin sila sa pangalang Panginoon, sila gagaling? Saan sila ngayon? Bakit hindi natin sila makita? Bakit hindi na mapatunayan ang kailang kapangyarihan na di umano'y taglay nila? Di ba? Sabi nila, inaangkin po nila sa Mark 16, sila lang po ay sumasampalataya. Kaya taglay nila ang kapangyarihan ito na sinabi ng Panginoon na alam po natin ito para sa kanyang mga apostol. Pero yung mga bulang tagapagturo na ito, mga miracle na yan, sinasabi nila. Kahit yung nagpapanggap na anak ng Diyos doon sa malayong lupain ng Davao, anong ginagawa sa COVID-19? Wala. Yung mga crusade, miracle di umano, anong ginagawa nila sa COVID-19? Wala. Sabi po nila sa Mark 16, kanya, nandito raw sa kanila yung mga tanda. Ang mga tandang ito ay tataglay na mga nananampalataya sa paggamit na aking pangalan, ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay ahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na makamatay, hindi ito makakasama sa kanila, ipapatol lang kailang mga kamay sa mga may sakit at sila gagaling. Nasaan sila ngayon? Wala. Meron ko nakita sa TV kanya, COVID-19, go away! COVID-19, don't come back! Anong don't go away, don't come back? Andito pa COVID-19? Nakita ko pa yung mukha ng Amerikano, mukhang demonyo yung mukha niya eh. Yung mga mata niya eh, nakakatakot. Sabi, COVID-19, go away! Don't come back! Anong nangyari? Andito pa rin ng COVID. Sinungaling, di ba? Nakikita natin ang mga bulang tagapagturo. Nakita rin po natin sa ibang mga kapatid na dahil nga po nung nagkaroon ng lockdown, di makapagsamba. Gumawa sila ng kaisipan na bawat pamilya, sa bawat bahay, sila magsamba at mag-Lord Supper. Pinipilit nila yun. Hindi ba siya kung yun ay nasa tao na lang, personal niyang takot sa Diyos, pero pinipilit nila bilang aral. Yun ay bulang aral. Ang Lord Supper po ginaganap lang pagka ang mga kapatid nagkakatibo bilang isang kapulungan. So kung hindi natin magagawa yan, hindi mo natin gawin. Ngayon kung natatakot ka, yun, bahala ang Diyos sa'yo. Gagawin mo yun. Pwedeng ituro yun. At sabihin, ganito na lang gawin natin. Malabas po yung mga maling tagapagturo sa mga panahon na ito. Ito ang panahon na kayo mapapatunayan kung ano yung pananampalataya. Hanggang saan ang iyong pananampalataya? Hanggang saan ka tatayo sa Diyos, sa pananampalataya sa Diyos? Pangatlo, ang ating pananampalataya na susubukan. Our faith is tested. Makikita mo kung ikaw ay may mahinang pananampalataya. Weak faith. Alam po niyo yung mahinang pananampalataya. Ito yung pananampalataya na sa kaunting pagsubok, ito'y nawawala. Sa konting pagsubok, ayaw mo lang maging alagad ng ating Panginoon. Kina-question mo, Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Nagtatanong, bakit nangyayari ito? Bakit tayo pinabayaan ng Diyos?
Bakit pinabayaan tayo sa ganitong pagkakataon? Bakit wala siyang ginagawa para sa atin? May mga gano'n. Yun ay tanda ng mahinang pananampalataya. Dito po sa Matthew, chapter 14:24 hanggang 31. Ano po? Ngunit ang bangka ng mga sandaling yon ay malayong malayo sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kailang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ito isang miracle. At nang makita ng mga lagad na siya lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila at nagsasabi, multo. Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit na mapansin niya ang hangin ay natakot siya at nang siya papalubog na ay sumigaw siya, Panginoon, ligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at tinawakan siya at sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So tingnan po niyo yun. Dito po ang miracle na ito ay nagpapatunay ng ating Panginoon si Jesus ay Diyos. Sapagkat meron siyang kapangyarihan sa kalikasan. Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng kalikasan. Sabi nga po sa Isaiah, at sila'y lumalapit pag sila'y tinatawag kanya. Sila'y nasa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Kaya si ating Panginoon ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At si Pedro, lumakad sa ibabaw ng tubig, naniwala sa Panginoon, hindi siya lumubog. Pero siya nagkaroon ng takot. Siya ay lumubog. Alam po ninyo, ang takot ay binigay sa atin ng Diyos. Yan po yung natural instinct ng sinumang nilalang upang siya po ay mag-survive. Imagine po natin kung wala tayong takot, napakatapang natin, mamamatay tayo. Kung wala kang takot, lumundang ka sa building, hindi namatay ka. Wala kang takot sa truck, hindi nasilisahan ka. Wala kang takot sa mababangis na hayop, edi sasaktan ka na, mamamatay ka rin. Pero tandaan natin, bagamat ang takot po ay defense mechanism na binigay sa atin ng Diyos for us to survive dangers. Pero ang takot should be overcome by faith. Di ba, ang takot na nararamdaman natin sa COVID-19, natural lang yan. Tayo po ay taong may limitasyon sa ating buhay na pwede tayo mamatay. So, naturally, anything that endangers our lives will bring fear. Natural lang po yun. O, ang isang tao na sinasabi niya, hindi ako takot kasi sinungaling yung taong yun. Nilalabanan lang niya yung takot niya. Pero ang takot ay nalalabanan ng pananampalataya. So 1 John, 1 John chapter 4, 16 to 18. Basahin po natin. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Kung balik tayo doon sa indwelling. Paano ka mag-indwell? Paano ka nasa Diyos at Diyos nasa iyo? Yung literal na indwelling ay literal indwelling. Kaya po ito mga talatang ito. 17. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa libutan ito. Walang takot sa pag-ibig. Actually, pagmamahal. Kundi ang sakdal na pag-ibig o pagmamahal ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi magiging sakdal sa pag-ibig kanya. So ang ating pagmamahal, nagdulot ng ating pananampalataya sa Diyos, ay nagpapaalis ng takot kanya. Dahil nalalaman natin kung ng Diyos lamang ang pwede nating maging saligan. Siya ang malaking bato ng ating kaligtasan, ang ating moog, kaya hindi tayo mayayanig kanya. Kaya ang ating pananampalataya po ay
tinatalo niya ang takot. Which is natural. Pero kailangan matalo ng ating pananampalataya ang ating takot. Dito po sa Revelation chapter 21 verse 8. Kung meron po tayong, yung po mga takot kanya, hindi to takot sa, meron pong tinatawag na phobia, ano po? Merong natural na phobias. Alam bang plural na phobia, ang mga tao. Ako po, meron akong tinatawag na, yung iba, takot sila sa enclosed na lugar. Claustrophobia kanya. Takot sa mga enclosed na lugar, lalo kung maliit, para siya hindi makahinga. Meron naman takot sa matataas na lugar. Nanginginig yung tuhod pagka nasa gilid sila ng mataas na lugar. Meron naman hindi. Meron naman takot sa mga bagay-bagay. Oh. Meron tayo natural na takot. May natural lang sa tao yun. May takot sa dugo. Pag nakita ng dugo ay hinihimatay. May mga taong gano'n. Hindi to sinasabi ng talatang ito. Ito yung mga duwag dahil wala silang pananampalataya kanya. Basahin natin. Ngunit sa mga duwag, number 1, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamatay tao, mga mapakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab sa apoy at supre na siyang kalawang kamatayan. So, dito po yung duwag. Ito yung duwag. Ano yun? Yung po alam nila kung ano yung katotohanan ng Diyos. Pero hindi sila naninindigan. Ito yung mga taong walang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya sila natatakot. So ito ka maliligtas pag nandun pa rin yung ganong klaseng takot sa ating mga sarili. Bakit? Sabi nga sa Hebrews chapter 13, 5-6, ang Diyos ang aking katulong, ganyan, hindi ko matatakot. Kung dito po sa awit, Psalm 23, ano po? Ito po yung napakagandang awit ng pagpapakilala ng ating pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin, ano po? May silang po ito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulat. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipanaghahanda mo ako ng apag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak ng kabutihan at kawaan ay susunod sa akin. Sa lahat ng mga araw ng aking buhay, ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakilanman. Sabi niya, yung pinakamaganda rito, sabi niyo, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito kayo. So yun po yung makikita natin, ang ating pananampalataya ay nasusubukan. Bagamat tayo po yung nag-iingat, ano po, halimbawa, tulad po sa amin, kami po ay nagsasamba na sa aming church building, pero andun ang pag-iingat. May face mask, mayroong sanitizer, disinfect yung lugar, may social distancing. Hindi ginagawa mo yun, pero para lamang sa pag-iingat ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin tayo takot. Nalalabanan natin ang takot sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ika-4, napagtatanto natin kung anong mahalaga at di mahalaga. Ano bang tunay na mahalaga? At mga bagay na inisip natin mahalaga pero sa totoo hindi talaga mahalaga. Hindi nakita natin sa COVID, di ba? Lalo na po nung walang bahagi ng lockdown. Makikita natin, number 1, nung pong may lockdown, nakita natin di mahalaga ang kayamanan. May pera ka, wala kang mabibili. Kasi mapipila ka ng mahaba. Pagdating sa pag-ikaw na, wala ka na mabibili. Inubos siya na nauna sa'yo. Kinabukasan, babalik ka, ganun pa rin. Wala ka pa rin mabibili. So, na yung natumatunayan, galang karaming yung kayamanan,
Hindi kang pwede magtiwala doon sa kayamanan na yun, di ba? Dito sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 18. Pinatutunayan lamang ng mga talatang ito ang sitwasyon na ito. Sa ganitong sitwasyon, halimbawa, kung may gera, anong puweta lang pera? Wala. No Second World War, ano po, yung Japanese government na sumakop sa Pilipinas, gumawa sila lang gumawa ng pera, ano po, hanggang sa punto na bibili ka lang ng isang bagay, dala-dala mo isang bayong na pera hanggang sa tinapon na nila yung mga pera yun, wala lang halaga. Dito sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 18, ganyan. Ang mayayaman sa libutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Ang ating kayamanan sa mundong ito ay hindi tiyak. Pwedeng mawala. Pwedeng mawala ng halaga. Noong po 1930s, sa United States of America, nagkaroon po ng stocks exchange crash. Nag-crash po yung kailang stocks. Bumaba yung presyo ng stocks nila. Limbawa, yung stocks mo dati, 100 pesos, naging 1 peso na lang. Nawala lang value yung stocks nila. Walang value yung kayamanan nila, di ba? So, dito, kayamanan po di tiyak. Pwedeng mamula. Napakaraming nahirapan dahil sa COVID-19 na ito. Nung wala pong COVID-19, sila tumatamasa ng kasaganaan. Biglang nawala. Dahil sa COVID-19 na ito. Ang kayamanan ay hindi tiyak. Ang alaga ng ating kayamanan pwedeng mawala. It can disappear. The value will disappear. Nagkaroon ng recession, ang value ng pera natin babagsak. Ang kayamanan wala ng halaga. Di ba? Nakita natin yun. We are back to basics. Ano ang ating gustong mabili, yung ating kailangan. Hindi na tayo namimili kung anong klase ng ating bibilin sa grocery o palengke, kung anong naroon ang bibilin. We are back to basics. Ano? Ang mahalaga, ang ating mga pangangailangan, our needs for survival. Alam mo, wants, yung gusto natin, nawala. Yung mga wants natin, nawala. Dahil siyang tabi. Ano ang nahalaga? Yung pangangailangan para mabuhay ka. Pagkain. Basically. Nakita natin, yun, nalimitahan tayo doon sa mga pangangailangan po natin. Nakita natin dito sa pandemic na ito, ang buhay natin ay hindi tiyak. Life is uncertain. Alam po natin yun. Nakikita natin mga tao na mamatay, pero paminsan-minsan lang. Pero ngayon nakita natin ang milyong-milyong na mga tao sa buong mundo na mamatay dahil sa COVID-19 na ito. Lalo pong tumingkad sa ating pananaw ng buhay natin na hindi tiyak. Our lives are uncertain. Di ba? Sa James chapter 4, basahin po natin. James chapter 4, 13 to 16. Bago pa nagkaroon ng COVID-19, nakasulat na ito eh. Pero parang ang tao po, pag walang masyadong kasakuna, nawawala ito sa concentration nila, di ba? Parang wala silang kamatayan, parang walang katapusan ang buhay nila. Basahin po natin ang sabi ni Santiago, James. Halika kayo ngayon. Kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito galong bayan at kami mangalakad doon ng 1 taon at kikita. Gayon may hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat yung sabihin kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng kayong pagmamalaki ay masama. Ganun po yung tao, di ba? Marinig mo. Alam mo, business namin, pagpapatayo kami ng branch dito, tsaka doon sa bahay na yun, ganito ang aming kikitain. Kahangalan yun. Napatunayan natin ngayon. Lahat ng mga plano natin, wala na. Kahit po yung mabubuting plano, kahit po yung plano sa pangangarang Ebanghelyo. Nung karoon po ng lockdown,
Nung buwan po ng Abril, ako po ay fully booked sa mga gospel meetings. Alam po, nawala. Pati yung mga plano ng mga ibang kapatid na pupunta sa bansa natin para magsagawa ng lectureship at magtuturo, nawala. At hindi natin alam kung kailan matutuloy. Hindi natin hawak ang ating buhay. Life is uncertain. Ngayon, yung mga tao kahit hindi Kristiyano, lumalapit sa Diyos. Sila'y nananalangin. Napapatunayan natin ngayon how important prayer is. Minsan namang Kristiyano, pinababayaan nila yung panalangin sa Diyos. Pero ngayon, dahil sa tayo po'y nakaabang sa isang panganib, we pray para tayo magkaroon ng kalakasan ng ating kalooban. Sa James, chapter 5, verse 16. Basahin po natin. Alam niyo, ang panalangin po, ay sabi nga po, ito'y may nagagawa. May nagagawa, maningas sa panalangin ng tao matuwid. Kaya basahin natin sa James 5:16. Dito po sa pakalang bahagi ng talata, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa kanya. Dito natin makikita ngayon sa panahon natin how important prayer is. Kailangan tayong ipanalangin ang bawat isa. Kasi pare-pareho ang ating sitwasyon kahit sa anong lugar sa buong mundo ngayon. We are in the same boat. May problema, kahirapan, sakit, na minamamatay. Ang concern natin kung kailan matatapos itong COVID-19 na ito. Dahil nga po ang buhay ay hindi tiyak, na pwede kang mamatay, dito natin mapagtanto na napakahalaga ng kaligtasan. Dahil hindi natin alam, baka tayo mayroon namatay ngayon, tayo baka sa susunod na mga araw tayo naman ang mamamatay dahil sa COVID-19. Hindi natin tiyak. So we have to kailangan nating tiyakin ang ating kahinatnan. We have to save our souls. Kaya yung mga nakikinig po ngayon, mga kaibigan, na hindi pa kayo sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, it is the time to save your souls. Life is uncertain. Hindi natin alam kung ano mangyari. Hindi natin alam kung tayo maging biktima ng COVID-19. We have to save our souls. We have to preach the gospel to others to save their souls as well. Di ba? Dito natin nakikita ang kahalagahan yan. Dahil pwede tayo mamatay anytime dahil sa COVID-19 na ito. Huwag naman sana mangyari, di ba? Pero wala tayong magagawa pag dumating sa atin yan. Maybe we'll survive, maybe not. Katulad po ng ating kapatid, si Brother Eli Embrega, he did not survive. At si Brother Johnny Carino is fighting for his life. Maybe he will survive. Yun ang pinapanalangin natin. So we have to save our souls. At mga kapatid, tayo mga Kristiyano minsan, we take worship for granted. Dahil parang mayroon naman susunod na linggo eh. Doon lang sasamba. Parang hindi mahalagang pagsamba natin. Pero alam nyo, ilang buwan hindi tayo nagsamba because of the lockdown. Nakita natin, na-miss natin ang pagsamba. Na-miss natin ang paglilingkod, pagpupuri natin sa Diyos. Na-miss natin ang pakikinig sa pangalan ng Ebanghelyo. Na-miss natin ang pag-aawitan natin bilang pagpupuri sa Diyos. Na-miss natin ang pag-aalaala natin sa kamatayan ng Panginoon. Na-miss natin yun. Dito po, Hebrews chapter 10, verse 25, siya na huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba, kanya. Kundi mag-aralan kayo sa isa't isa, lalo na kung namamalas nyo na nalalapit ng araw, kanya. So, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Dito po sa Psalm 95, alam po nyo, ito ang kadahilanan, bakit tayo kailangan sumamba sa Diyos. Bakit kailangan natin siyang purihin? Binigay rito ng umawit dito ang kadahilanan. Sayin natin.
Hawali kayo, tayo mawit sa Panginoon. Tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Itong taong ito ay may kagalakan siyang sumamba. Hindi yung sabat na pipilitan lang tayo na po. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat, of course. Lahat ng tinatamasa natin, lalo ng ating kaligtasan, saan galing yan? Sa ating Diyos. Tayo sumigaw na may kagalakan sa kanya na mga awit ng pagpupuri. Ang problema natin, ano po, pag umawit tayo, walang buhay, hindi tayo sumigaw kanya. We have to express our joy of praising God. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos, number one. Kailangan tayo sumamba sa Diyos because He is the great God. Hindi katulad ng mga Diyos na walang kapangyarihan. At dakilang hari ng lahat ng mga Diyos, ay makapangyarihan sa lahat ng tinatawag na Diyos. Ayaw natin yung mga Diyos na yun, hindi naman talaga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa sapagkat kaya nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng lahat ng kanyang mga nilalang. Bakit? Sapagkat siyang lumalang. O parito kayo, tayo sumamba at yumukod. Tayo lumahod sa harapan ng Panginoon ang ating mga nilikha. We have to worship God because He is our Creator. Sapagkat siyang ating Diyos. At tayo bayan ng kanyang pastulan at tupan ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, we are His sheep. We are His pasture. We are His flock. Tayong kanyang bayan. Namiss po natin yun. Sa panahon po ng COVID-19. And of course, namiss natin ang mga kapatid. We miss the brethren. Nakita natin yun. We miss the brethren. As we missed God, praising Him and worshiping Him, we also missed the brethren. Dahil matagal na natin silang dinakasama, nakikita. Ang ating association lang sa pagitan ng mga chat groups na nilikha natin para magkaroon tayong contacts. Pero iba pa rin nakikita mo sila, nakakausap. Bawat din na wala ng kamain ngayon. Hahay na lang. And of course, napatunayan natin, this world is not our home. Hindi ito ang ating tahanan. Tayo po ay manlalakbay lamang sa lupang ito. This is not our home. Kung may mga tao na inisip nila itong kailang tahanan, oh, they're wrong. Yung mga saksi ni Jehovah, sabi nila, ang lupa ang kailang tahanan, oh, they're wrong. Hindi ito ang ating tahanan. Hindi ito ang ating tahanan. Hebrews chapter 11, sayin po natin. Ito po ay mga tao sumampalataya noong unang panahon. Po, sayin natin. Ang lahat ng mga ito, yung tumutukoy po sa mga may pananampalataya mula sa verse 1 hanggang verse 9, ano po. Sabi dito sa talata. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Namatay si Abraham. Hindi naging kanya yung lupain at hindi siya naging malaking bansa. Ang katunayan, nang mamatay ang asawa niya, si Sarah, bumili silang lupain para ilibing ang kanyang asawa. Bumili siya ng lupain sa Cave of Macpela. Binili niya. Pero sabi ng Diyos, ibibigay niya sa kanya lupang ina. Hindi na natupad sa kanya, natupad sa bansa na galing sa kanya, pero hindi sa kanya. Ngunit mula sa malayo, mga iyon ay kailang natanaw. At binati, kanilang ipinahayag na sila pa ang mga dayuhan at mga lalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila naghahanap ng sariling bayan. Kung kailang naalalang, kailang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa mga kautid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. That's our home in heaven. Hindi ito ang ating tahanan. Ito ang ating pasamantalang tahanan habang andito tayo, habang nabubuhay tayo sa mundong ito. But this is not our real home.
Our home is in heaven. Bakit mo gusto tumira dito? May sakit, may kamatayan, may pag-uusig, may kapigatihan. This is not our home. Dito po sa John chapter 14, babasahin ko po ito sa English, mas maganda ito. Sa John chapter 14 verses 1 to 3, dito'y maliwanag na sinabi sa atin ng Panginoon na hindi ito ang ating tahanan. Ipaghahanda tayo ng dakong kalalagyan. Saan yun? Sayin po natin. Kung saan siya pumunta, doon tayo doon. Let not your heart be troubled, dahil siyempre pinahayag ng Panginoon na siya mamamatay at aalis. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito gusto kong binabasa. Mansions. Ang isang mansyon sa literal na kahulugan ay isang magandang tahanan. Mahal, material swertes, maluwang, malaki. So yun ang itsura ng ating tahanan. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Saan siya pupunta? Sa langit. Kung saan ang ating tahanan? Heaven. Heaven is our home. Sa 1 Peter, chapter 1, verse 4, ito po'y kinonfirm ni Apostle Peter. Ang sinasabi ng ating Panginoon was confirmed by Apostle Peter. Ginaman, basahin po natin. Patay dito yung mga saksi ni Jehovah. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Saan? Heaven. Yun ang ating tunay na tahanan. Na doon sa Revelation 21 verse 5, makikita natin kung kanong pagkakaiba ng ating tahanan sa langit at dito sa lupa. Tingnan po ninyo. Sabi dito, verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. Wala lang sakit, wala lang mamamatay, wala lang kalungkutan, walang iiyak. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ako yung nakita ko po yung, makikita mo itsura ng isang tao na matay, lalo na pang namatay siya sa masakit na sakit. Makikita mo yung pain sa kanyang mukha. But there shall be no more pain. So ang langit ang ating tahanan. Lalo pang tumitingkad sa atin yan dahil sa COVID-19 na ito, lahat ng mga problema, mabigat, nakita natin ngayon. It seems na hindi talaga magandang tirahan ng lupain na ito. It's an imperfect world, full of sickness, death, pain, sufferings, violence. This is not our home. Langit ang ating tahanan. Kaya nga po tayong mga kaibigan na nakikinig sa oras na ito, na hindi pa tayo mga Kristiyano, hindi pa natin tinanggap ang biyaya ng Panginoon, now is the time. Ang sabi ng Panginoon kanya sa pamagitan ng Apostle Paul, tayo makinig. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Kristo. Romans chapter 10 verse 17. Kailangan tayo sumampalataya. Sabi po ni Panginoon sa John, unless you believe that I am He, you will die in your sins. John 3:16 kanya, sa pagkainalang pagsinta ng Diyos sa isang nabutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan tayo sumampalataya. Kailangan tayo magsisi sa ating nakarang pamumuhay at sa ating mga kasalanan na gawa. Sa Luke chapter 10 verse 3 or 13 verse 3 ganyan. Maliban na kayo magsipagsisi ay mamamatay kayong katulad nila. Kailangan nating ipahayag
ang ating pananampalataya. Kung sa Matthew chapter 10, sabi niya, ang sino mang itanggi ako sa harap ng mga tao kanya, ay tatanggi ko siya sa harapan ng aking Ama. We have to confess that Christ is the Son of the living God. Ito ang ipinahayag ng bating kay Felipe. Ako'y sumasampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay kanya. At last, we have to be baptized. Ang huling abilin ng Panginoon bago sumakyat sa langit, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Sino po nakikinig at gusto po yung kaligtasan? Kayo po yung makipag-contact po sa amin at tutulungan namin kayo para kayo may lubog sa tubig ng bautismo at makamtan yung biyaya ng Panginoon, ng Diyos, na binigay sa pamagitan ng ating Panginoon ang kaligtasan ng mga kasalanan at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kahit na po tayo nasa gitna ng COVID-19, we can see things in a positive light na ito may tinuturo sa atin para sa kabubuti natin, para sa ating kaligtasan. So ito po ang ating paksa sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Adela Quinto, Presya. John Rex Lacanlana de Rasin, magandang hapon po, brothers. Nag-graduate na po ito. Congratulations po. Kennedy Pili Gambol, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon din sa iyo, Brad. Edna Delfino Villamayor, gandang hapon po. Gandang hapon din, sister. Rafael Ortiz, present. Ryan Loader, good afternoon po, kapatid. Ganon din po sa lahat. Good afternoon din sa iyo, Brad. Grace Tagagay, good afternoon, Brad, to all watching. Good afternoon din sa iyo, sister. June Bautista, present. Rachel Goto, hello sa lahat. Hello din sa iyo, sister. Randy Calilong Senis, good afternoon po sa lahat. Good afternoon din sa iyo, Brad. Arceli Baluyot, watching, good PM din. Esther Floresca, good afternoon po sa lahat. Good afternoon din, sister. Ruford, present. Roel Alcalas, agdagdag tayo kabsat, kanya makinig tayo kapatid, kanya. Parang madaling manawa agdagdag, kanya. Yun lang po hirap sa Ilocano yung pag-pronounce. Po-pronounce sa Tagalog ito, agdagdagig, kanya. Agdagdagig, kanya. Tayo kabsat, kanya. Gandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Gandang hapon din, Brad. Hello sa tanang igsoon sa Ginoo, kanya. Hello din sa imo, sister. Hello po sa imo, sister. Meron tanong po rito. Kaya bago po natin sagutin, baka meron pong puro ano lang ito tanong. Brother Randy Calilong Series, tanong kapatid, may nagsasabi ng pagkakaroon ng coronavirus ay nakakabuti raw sa kalikasan, nababawasan ng paggamit ng carbon emission, nababawasan ng krimen, naminis ang aking sabong BS on a physical sense. Opo, totoo yun. Dahil nung kasagsagan ng lockdown sa buong mundo, walang lumalabas. Walang nadadrive. Pollution po, bumaba. Luminis ang hangin. Yung ating crime rate, bumaba. Sinong hold upin mo? Walang lumalabas. At natatakot ka rin, baka mahawaan ka ng COVID. Di ba? Totoo po yun. Even on the physical side, there are positive effects. Kennedy Pili Gambol, ano po? My life is like a declining shadow and I withering like a plant. Totoo po yun sapagkat tayo po yung mga tao lang. May hangganan po ang ating buhay. Si Brother si Brother Randy, si Calilong Senis kanya. Kaya nagkaroon ng pandemic sa buong mundo dahil daw sa nakasulat sa 2 Timothy 3:1-5 dahil dito mababasa masamang araw ang mga masasamang tao. Nababasa ang mga masasamang tao, kaya raw nagalit ang Diyos. Ang galit pong Diyos, ito yun. Pero, hindi natin mapapatunayan na itong COVID na ito yung ginawa ng Diyos. Kaya kasulad lang po sa lumang tipan yan. Ginagamit ng Diyos kahit yung mga maksalalang tao hindi sumasama sa Kanya, pagparusahan niya ang Kanyang bayan. So, ginagamit ng Diyos itong bagay na ito sa manto ng galing para magturo sa atin na bumalik tayo sa Diyos at manumbalik tayo sa Kanyang kalinga, tayo sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Yun ang sinasabi ng gustong ipahiwatig ng mga pangyayaring ito ngayon sa panahon natin ngayon. Si Oljan Ocampo,
We need to take these words of Jesus seriously. I am come that they may have life, and that they might have it abundantly. This statement is not a figment of Jesus' imagination. Sabi rito, the abundant life is that one finds only in Jesus. Sabi rito, that is true a covenant relationship with the Son of God. Jesus came down to heaven to provide us with spiritual life. John 1:4 says, in him was life, and life was the light of men. Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Yes, amen. Napakaganda sermon sa atin. Ito yung napakaganda sermon kahit kailan. Kahit wala ng COVID-19. Palitan mo lang yung COVID ng ibang sakuna. It holds the same. Pinatutunayan lang natin ang sinasabi ng nagsulat sa Ecclesiastes yan, Haring Solomon. Basahin po natin. Itong Ecclesiastes pong ito ay napakagandang, it's a practical letter na sinulat ni Solomon. Ito yung sinulat ni Solomon nung siya'y matanda na. Nakita na niya ang lahat. Nagkasala na siya, nagkaroon na siya maraming asawa, nagkaroon na siyang kayamanan, kapangyarihan, lahat, karunungan na hiningi niya sa Diyos, ibinigay sa kanya ng Diyos. Pero ano sabi niya? Basahin natin. Ito ang conclusion niya, di ba? Doon sa pinakahuling bahagi kanya. Dahil na po sa verse 7 ng kamatayan. Then the dust will return to the earth that it was, and the spirit will return to God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. Bakit? Kung wala ang Diyos sa atin, kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, our life is vanity. Our life is vain. Walang kahulugan. Dito po sa conclusion ni Solomon, sa verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Our meaning, our life's meaning, is to fear God and obey His commandments. Our life's meaning is to serve God and worship Him and obey Him. Bakit? Because there will be a judgment day. Verse 14. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Totoo po yan, mga kapatid. So sana po ay, pati ako, paabang, alam niyo, pag ang natututo din po yan eh. The message is not only for the listener, but also for the preacher. It's for all of us. The Word of God is for all of us. The Kennedy Piligambol, very timely message, brother, for us to hear from you. Salamat for bringing us the good tidings at napapanahong pandemya. Actually, simula po kami ng online preaching, kaya lang limited lang po yun sa aming chat group ng Angeles City Southside Church of Christ. Naka-private dati yan. Okay, pinablik na rin po namin. Ito ang unang sermon namin. So, siyempre, yun ay naka-private lang sa amin. Hindi nyo napakinggan. Inulit ko po. Para sa ating, for our edification, for our, makatulong po sa atin, lalo po sa panahon ng pandemic. Ano po, nakikita natin, nalulungkot tayo sa mga kapatid na lumisan dahil sa COVID-19. From human standpoint, siyempre nalulungkot tayo dahil hindi mo na makikita yon. Ang ating, dahil we are physical beings, physical presence ay mahalaga sa atin ng isang tao, di ba? Pag namatay na siya, he will not be physically present anymore. Nasa alaala lang natin siya. But on the other hand, from the spiritual standpoint, death is a blessing. Sapagkat tayo makasama ng Diyos in a much better place. Di ba? Yung nasabi ni Apostle po, hindi tayo naman natatakot mamatay, pero hindi naman sa gusto na natin mamatay. Because kung buhay pa tayo, meron pa tayong magagawa para sa kaharian ng Diyos. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called at yonder, I'll be there.
When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Yun po isang magandang sitwasyon pag dumating na po yung panahon. Sana po ay present tayo. Dadalhin po tayo sa langit ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, when the roll is called up yonder, on the second coming, ano po? Actually, hindi na mangyayari yun. Isang kisa pa tapos na eh. Pero siyempre tayo mga tao, yung awit na yun ay ginawa from the standpoint nating tao. Ano po? Parang tayo nasa eskwela, present. At tayo po'y dadalhin ng Panginoon sa langit. Di ba? Sabi ni Rufert, salamat po sa lesson. God bless us all. God bless din sa iyo, Brad. Arcel Baluyot, God bless. Sana po hindi lamang po makinig tayo. Dahil po hindi pa natin ang ating paniniwala sa kasalukuyan ay taliwas sa Biblia. Iwanan po natin yun. Pumunta tayo sa tamang pananampalataya na nagagaling sa salita ng Diyos. At mas tatagpuan po natin ng tunay na kaligtasan na tumatagal hanggang sa buhay na wala hanggan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po ay nagagalak na kahit sa gitna po ng COVID-19 pandemic na ito, Ama, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Pilit namin yung labanan ng aming takot na walang katiyakang buhay sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Diyos. Alam po namin kayo lamang ang may kapangyarihan. Nasa inyong lahat ng mga bagay. Nasa inyong kamay ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kahit na mga lahat ng mga bagay na yung nilalang, sila nasa lalim yung kapangyarihan. Na kapag inyong tawagin sila, sila nagsisilapit sa inyo, Diyos. Ingatan niyo kami, Ama, sa panganib na nasa amin. Ngunit hindi po sa aming kalooban, kundi sa inyong kalooban. Nagtitiwala kami sa inyo ng mga bagay na makabuti sa amin ang iyong ginagawa para sa amin ng Diyos. Hindi nadalayan po namin uli ang pamilya ni kapatid ni Eli Buenga. Nasala sila magkaroon ng katatagan, ng kailang pananampalataya, pagmalampasan ang kalungkutan na nararamdaman nila at ang kawalan ng ating kapatid na si Brother Eli. Ng aming kapatid na si Brother Eli Buenga. Pero alam po namin, nagtitiwala kami na mas magandang kalagayan kaysa sa amin. Kami nasa pagkakataon pang mawala kami sa aming pananampalataya, ngunit siya hindi na mahawakan ng masama. Ama, kami po ay ipapasalamat sa lahat ng inyong pagpapala. At sa pangalan ng Jesucristo ay aming dinadalangin na tinihiling ang mga bagay na ito. Amen. Mamaya po, sa alas 8, Isaiah chapter 4-7, na po ay magkaroon pong mga kapatid na kapag sasam ka na, maganda magkaroon po tayo ng isang matiwasay at kapakipakinabang na araw ng Panginoong bukas. Mag-ingat po tayo. Stay safe.